Sabi mga kababayan dito sa balita sa Manila Bulletin, yung testimonies daw ng dalawang inmates doon sa Congress against Digong can bolster case for crimes against humanity laban sa kanya. Sabi po yan ng magaling na congresswoman ng Batangas na si Jinky Luistro. Tapos, Mr. Maravillas. Ito yung sinasabi natin na in everything there is a season in time. And this time, this is the season of reckoning. Paliit ng paliit ang mundo ng mga Duterte, mga kababayan. At malamang sa malamang, magsasama-sama sila ni Pacquiao. Damay siyempre si Bato. Kasi si Bato sabi niya mismo, never niyang iiwan po si Digong. O di kasama nga siya, mga kababayan. Ito yung sabi rito sa balita, 2 inmates' testimonies can bolster case for crimes against humanity during Duterte administration. Sabi po ni Batangas 2nd District Congresswoman Gerbil Jinky Beatrix Luistro, sa kanyang paniwala, the 2 inmates' implication of former President Rodrigo Duterte in the 2016 killings ng 3 mga Chinese drug lords can help establish a case for crimes against humanity during his administration. O ito mga kababayan na ito yung mga nag-testimonya sa Congress. Itinuro si Digong as mastermind. Inutusan daw sila ng mga kumontak sa kanila. Itong si Fernando Andy Magdadaro saka si Leopoldo Tatatan Jr. Ito po si Leopoldo Tatatan Jr. na nagsabi, siya yung nakarinig sa pag-uusap ni Padilla sa kanang ating Pangulo. Yung warden po, kinongratulate pa. Kailangan niya, ginawa ninyong dinuguan. Ganon ka brutal mga kababayan, pinatay sa saksak. Butchered, yun ang tamang description po. Kinatay ng dalawang ito, yung 3 mga Chinese drug lords. So sabi ng dalawang testigo, ginawa nila yon para tuparin ang trabaho na inassign sa kanila, inoffer sa kanila, through jail officials ng utos mga kababayan galing mismo kay dating Pangulong Digong. Kaya sabi po ni Congresswoman Luistro, I humbly submit na niya that at the very least, the crime of murder under the revised penal code, particularly under Article 248, has been established. 2 qualifying circumstances anya are present. One is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pagpatay. Second, killing was done in consideration of price, reward, or pledge. Ang pagpatay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. So pinangakuan itong dalawang witnesses na other than yung dapat sana 3 million kasi isang manok daw representing 1 million kada manok. 3 drug lords yung target. Nagkaunsihan pa. Binayaran lang daw sila 2 million. Tapos yung additional promise sa kanila na kalayaan hindi man po nangyari. However, Mr. Chair, sabi po ni Luistro, if there are evidence to establish that this incident is part of a widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7 Rome Statute is likewise established. Sabi po ng magaling na congressman na isa pong abogadong di Campanilla. The ICC, International Criminal Court, is investigating ex-President Duterte for alleged crimes against humanity in connection with this bloody war on drugs. Pasok na pasok mga kababayan yung naging revelasyon ng dalawang testigo po. Ngayon, hintayin natin yung mga susunod na hearings. Siguradong mas marami pang pasabog ang atin pong maririnig. Baka sunod na iharap mga kababayan sa Congress investigation pong witness, si Colonel Asierto na po. So marami tayong aabangan. Meanwhile, yung barkada mga kababayan ni Digong, si Pacquiao,
na until today hindi pa nahuli si Senate President Chis Escudero. Medyo hindi na po natutuwa sa ating PNP. Ayan po, Escudero hits PNP sa failure to arrest Kibuloy. Sampalan niya ito sa kanila. Yan po, medyo nakakaya na ang Philippine National Police natin dahil isa ito sa mga major na kaso na alam ng buong bansa at medyo sampal na sa kanila na hanggang ngayon ay hindi nila maipatupad yung warrant of arrest laban sa 4 na tao dahil nakuha na yata yung isa. Galaw-galaw po, General Marbil, huwag ipahiya yung inyo pong posisyon. Siguro, alam na ninyo yung trabaho ninyo. Intensify po ninyo yung manhunt operation, yung surveillance ninyo. Umingi kaya kayo ng tulong po sa sa mga Mossad ng Israel. Yung Israel po, magaling sa paghanap ng mga terrorist. Kaya lang, yung mga agents po ng Israel, pag nakita po yung target nila, kahit saang bansa, hindi na po hindi na makauwi ng buhay. Missile attack po ang ginagamit nila. Nakita ninyo yung sa Iran, nasa loob ng Iran po. Yung leader ng Hamas, bisita ng leader ng Iran, si Ismail Haniyeh, mismong sa Iranian capital pong Tehran, inatake ng Israel. Ganon katinik mga kababayan, wala nang ari-aris daw. Pero hindi natin ito pinopromote dito mga kababayan. Yung warrant of arrest, kailangan na ma-serve lang ng maayos at kailangan mahuli po ng buhay itong si Pacquiao para makamit naman po ang hustisya ng kanyang mga biktima. Medyo nababanas na po si Senator Chis Escudero. Nakakaiya na niya itong PNP natin. So ang tanong po ni Chis Escudero, ang tanong ko niya, hinahanap ba talaga? Meron ba talagang galaw, hakbang at seryosong paghanap dahil bakit siya nakuha sa bahay niya na parang normal naman ang buhay? Mali yata yung pagka-quote nito. Bakit hindi makuha sa bahay siguro? Sabi ng PNP kasi, paniwala nila, nasa loob lang ng bahay. May ginawa ng lungga, may tunnel, di ba? Bakit hindi kayo kumuha ng search warrant? Yung mga pinagsususpitsahan ninyo na pwedeng pagtaguan, buong compound na, hindi lang specific. Kasi malawak nga eh. Kung wala tayong technology available, baka pwede tayong humiram sa Amerika. Yung si Kibuloy, wanted din sa Amerika, patulong na kayo. Di ba? Yung Amerika nga po, si Osama Bin Laden, yung pinakang matinding terrorist po, nakuha ng mga Amerikano. Ito pang si Kibuloy. Kung hindi nga, yung galing ng mga agents ng Israel, patulong kayo kung paano nila tinutugis yung mga terrorist. Di ba? Magaling yung mga Israelites, mga kababayan. Kahit sang bansa ka magtago, tutugisin ka nila. At malamang sa malamang, hindi ka na makakauwing buhay. Kahit yung 2 generals pong Iranian generals, ginamitan ng missiles. Di ba? Pero wag tayong gagamit ng ganon. Importante na mayarap natin sa husgado. So tama naman ito, mga kababayan, na pressure na ini-impose po ginagawa ni Senate President Chis Escudero sa ating mga kapulisan. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi yung ating Pangulo ang nagpipressure? Ayan na natin ang ating Pangulo. Busy siya. Alam na ng mga pulis, may order na. Kasi baka magka-issue pa. Yun ang akusasyon ni Kibuloy na yung ating Pangulo nakikipagsabuatan sa Amerika para ipagurgur siya. Ano man motibo ng ating Pangulong Bongbong? May kaso ka, kaya ka pinaganap ng batas. Wala mang kinalaman dyan yung ating Pangulong Bongbong. Ang may kinalaman dyan po kayo kasi naka-commit kayo ng pananagutan sa batas. Tama pa? Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel
via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark, ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.